What's up mga kahasang? For this video, ipakita ko sa inyo yung bago nating isda. Dahil meron sa akin binigay si Sir Drix Makanang na ploughorn na female para i-breed natin dito sa ating male ploughorn na nakuha rin natin sa isang kahasang. So try natin mag-breed ulit ng ploughorn, no? At meron na tayong isang pares dito. So ayun, sana maging successful agad. Sa tingin nyo magiging successful? Malalaman natin guys, pero subukan muna natin, no? So yung mga kasang, no, disclaimer lang guys, no, itong mga isda natin na to kusang binibigay ng ating mga subscribers dahil nga nakikita nila na mas meron akong oras para mag-breed ng mga isda at mas meron akong oras para mag-alaga ng isda. So pag meron silang mga isda na hindi masyadong maalagaan, hindi masyadong matutukan, pinapa-adapt nila sa akin. So yun nga, no, nakakuha tayo dito ng male na ploughorn at itong ating bagong female ploughorn na binigay nga ni Sir Drix, na siya pa mismo nagdala sa akin dito, no. Bali ang kwento nito guys, tinatry niya to i-breed. Meron din siyang kapares nito talaga. Kaso nga lang, ang problema kasi, may trabaho kasi siya, kaya parang 2 beses niya na to sinalang na hindi niya matsambahan na ma-breed na maayos, no. So nag-usap nga kami at ang sabi niya nga sa akin, sa susunod na hindi ulit hindi mag-success yung breeding niya, ipapahiram niya muna sa akin itong isda niya. So ayun na nga, siya na nga mismo nagdala dito at susubukan natin dahil tingin ko malapit na rin mag-drop to dahil medyo nakalabas na yung kanyang tube at tingin ko malapit na ulit siyang mangitlog. So yun mga kasang, no, ang genes nga pala nitong ating female Alawi. So hindi ko alam kung anong klaseng version ng Alawi dahil napakaraming version yan, pero Alawi daw yan. So yun mga kasang, sideline muna tayo, no, dahil nga binibenta ko itong aking RFT at may libre ng silver dollar. So may isang kahasang tayo na willing bumili. At ngayon dadalhin ko siya mismo doon sa Santa Rosa kasi natatakot ako na baka mamatayan na naman tayo ng isda. Sabi ko, ako na mismo magdadala. So ilalagay natin yan dito sa galon dahil wala akong plastic. Ayan. Punasan muna natin ng ating sahig dahil baka mayari tayo ni Mrs. Cleanliness is the best policy. At ayun, nilagyan ko siya ng battery operated pump ng Yi Aquatics. So napakaganda ng pump na yan from Yi. At siguradong makakaabot to doon sa kanyang paroroonan dahil nakakatakot magpalalamove ng ganito. Maraming salamat Sir Aris ng KNT Aquascape at maraming salamat sa pag-avail ng aking red flag tailfish na may libreng silver dollar. Alright. You want to play? Let's play. So yun mga kasang, makalipas ang isang araw, napansin ko na naglilinis na siya ng kanyang aquarium. So behavior to na gusto niya na mag-breed o gusto niya na mangitlog. So yan yung mga signs na gusto niya na mangitlog. So iniisip ko na itabi na sa kanya itong ating male ploughorn. So ayan, kung masisilip nyo, no, mas nakalabas na ngayon yung tube niya compared kahapon. Kaya malapit na rin talaga to, no, at nakondisyon siya agad. Nung nilapag natin siya dito sa aquarium na to, nagustuhan niya yung tubig. Kaya mangingitlog na yan. So ito yung problema ko, no, dahil ang liit ng butas na to, actually dito ko rin pinapasok si Kong nun. Kita nyo, napakaliit, diba? Kaya nahirapan ako. At yun nga, kaya nakatalon si Kong din. Dahil nahirapan tayo pasok siya dyan. So yung divider hindi kasya dyan, kaya bumili ako nitong screen na to at gagawa tayo ng breeding cage na lang, no, dahil yung aking salamin hindi nga kasya do sa ibabaw nitong 50 gallons na to. So yun mga kasang, no, ganyan kasimple lang, meron na tayong breeding cage at dyan na rin siya mangingitlog sa kanyang clay pot. At napakadali lang nito, ginupit ko lang yan para sumakto doon sa clay pot, tapos nilagyan ko lang ng cable tie dyan para maging bilog siya na ganyan. So na yan, safe na yan para hindi mag-away ang female at male ploughorn natin at para makapag-itlog siya dyan ng hindi siya nagagambala. So yun, pwede rin pang pair lang to, no, kasi pwede nyo rin naman i-try pagsamahin yan.
So yung mga Thailand, ganito yung ginagawa nila, yung mga Thailander. Makikita ko sa kanila na ganito yung ginagawa nila at hindi sila gumagamit ng divider. So ayun, kunin na natin yung male natin at ilagay natin sa labas ng cage. So yun mga kasong, no, ganito na nga yung bago nating setup pag magbe-breed tayo ng Clawhorn dahil medyo mahirap nga yung divider. At para do sa mga walang divider, magandang idea yung ganito, di ba? At mas madali at mas mura din yung net na yan dahil 100 pesos lang ang isang yarda niyan. So pwede pa kang gumawa ng ibang breeding cage pa ng ating mga live bearers. So ayun, ang mangyayari na lang dito ay hihintayin natin na mangitlog yung female sa loob. At ayun nga, dahil nagkikita sila dyan, mas lalo silang mag-breed. Ano ba tawag doon? Basta mas lalo silang magpupursige na mag-breed dahil nakikita nila na may male na may female. Pero hindi sila makakapag-away dahil nga meron silang cage. Parang parang divider lang din na glass. Pero mas madali kasi to kasi pwedeng itiklop, mas madali tanggalin, mas madali ibalik. So ayun, kung mapapansin nyo, gustong awayin ng male yung female natin pero wala siyang magawa dahil nga nasa loob ng cage. So ayun, medyo nadi-disturb din yung ating female. So ayan guys, inabot na nga ako ng gabi kahihintay sa kanila dahil waiting game na lang talaga ito. At kung mapapansin nyo yung ating female, mas lumabas yung kanyang tube nung tinabi natin yung male. Kasi nga nakakita siya ng male at mas tawag doon? Nakalimutan ko yung term pero mas naramdaman niya na gusto niya mag-breed dahil nga may nakita na siyang kapares. So ayan, inabot na ako ng anong oras dito at medyo inaantok na ako at ayan, alas 9 na ng gabi dahil ganyang oras ako natutulog, mga 9, 10, 11. So hindi ko na ito maabangan at sana wag sila mangitlog ngayong gabi dahil hindi sila magkasama at natatakot din ako pagsamahin sila. So ang gagawin ko na lang hayaan ko na lang muna sila dyan at gigising na lang ako bukas ng maaga. So yun mga kasang, no, alas 6 ng umaga, napakaaga nitong gising ko na to dahil dito sa isda na to. Pero ayun nga, swerte tayo dahil hindi pa nangitlog, no, kasi mahirap yan pag nangitlog nang hindi natin nakita. Wala na yan, pag di natin napagsama yan, malabo na talagang mabuhay yung mga eggs. So ayan, malaking chance na abangan natin to maghapon dahil wala naman akong gagawin ngayon maghapon. Aabangan ko to kung mangingitlog yan o tingnan natin kung mapagsasama natin, no? Kasi mas maganda talaga mag-breed pag magkasama sila. Tingnan natin mamaya, try natin kung pag tinanggal ko yung net. So yun mga kasang, natanggal na natin yung breeding cage at pag ganito kailangan mo i-observe kung ano yung gagawin ng iyong mga Clawhorn. Marami nagtatanong sa akin ito guys, kung normal lang ba na mag-away ang Clawhorn pag pinagsama mo. Ang sagot doon guys, normal yon sa kanila, no, dahil very territorial sila. Ayaw nila na may kasama talaga. So kahit female, male, kung ano pa man niya isama nyo, talagang aawayin at aawayin nila. Ngayon, ito kasing process natin ng pairing, yun yung ginagawa natin para ma-lessen yung pag-aaway nila at magkakilanlan sila at ayun nga na maisipan nila na mag-breed. Kailangan nating pinipair muna, hindi po pwedeng idiretso yan na pagsasamahin na lang basta yan.
Tapos yun, once na pinagsama nyo sila, normal nga talaga na mag-aaway yan. Makikita nyo kung sino yung dominant dyan kung yung male o female. At minsan makikita nyo rin na magkagatan yung mga yan. Kaya dapat talaga i-observe nyo sila at least 30 minutes to 1 hour. Huwag nyong iiwan na magkasama sila na bagong sama pa lang. Dahil nga posibleng magkasakitan yan, pwede makagat yung cock, pwede makagat yung kung ano-anong body parts dyan. Pwede sila mag-lip lock, no? So pag nag-lip lock sila, yun talaga hindi pa pair talaga yon. At pag hindi talaga sila pair, makikita nyo na hindi talaga sila titigil sa pag-aaway. So pag ganun, ibalik nyo ulit yung divider o kung may breeding cage kayo, ibalik nyo muna sila at paghiwalayin nyo muna sila. Huwag nyo ipilit na pagsamahin sila pag nag-aaway sila. So yun, tumatagal lang ilang oras minsan ang pairing o ang pagsubok natin kung pair na sila. So dito sa video na to makikita nyo na medyo na-lessen na yung pag-aaway nila. Nagtitingin na lang sila dyan. At yun, maganda dito pag nakita nyo na yung female na pumupwesto na kung saan siya mangingitlog. Dahil pag ganon, hindi niya na pinapansin yung male at nakafocus na siya doon sa pag-iitlog. Ibig sabihin nun, pair na yun, no? At yung male natin, kung makikita nyo, hindi na rin umaatake yan. Kaya sa tingin ko, pair na tong dalawang to. At hihintayin na lang din natin ulit kung kailan sila mangingitlog, dahil hindi naman porket pair na sila ay mangingitlog agad-agad yan. Minsan tumatagal pa rin ng isang araw, ganun. At depende sa kondisyon. Pero yun nga, ang ganda panoorin nito dahil nga hindi na sila nag-aaway. Kung makikita nyo, paikot-ikot na sila dyan. Pero hindi na sila nag-aaway talaga. Pero may may chance dito talaga na nagkagatan sila. Nakita ko isang beses. May kagat yung ating female sa ulo. So yun, makalipas ang ilang oras ulit, tanghali na, at ayun, nakikita ko na yung female na pumupwesto na siya para mangitlog. So hindi ko sinasabi na mangingitlog na siya, no? Pero nakikita ko based on observation ko na nililinis niya na ulit yung clay pot. Magandang sign yan na mangingitlog na siya dyan at umahanap na siya ng spot para mangitlog. So sisilipin natin ulit yan mamaya, dahil hindi naman natin pwedeng titigan yan dahil matagal tong proseso na to, abutin ng ilang oras yan. Pero pag ganyan na yung flower nyo, pwede nyo nang iwan-iwan yan kahit di nyo natitigan yan. Hindi na talaga mag-aaway yan dahil pair na sila. So ayun nga, swerte tayo at nakapag-pair tayo ulit. Try natin kung mabubuo tong ating binibreed ngayon. So yun mga kasang, ilang oras na nakalipas at wala pa rin lumalabas na eggs. Pero positive na talaga to dahil kung nakikita nyo yung kanyang tube sobrang labas na. At ganyan na yung behavior niya na kinakaskas niya na yung tube niya doon sa ating clay pot. So maya lang makikita na natin yan na naglalabas ng eggs. At ang maganda talaga dito hindi na siya inaaway ng male, na parang yung male natin nag-aabang na lang. Nag-aabang na lang siya na maglabas ng eggs itong ating female. Ayan, tinitignan niya. So waiting game na lang ulit to, guys. At ayun mga kasang, nag-lay na nga ng eggs yung ating female. At in-observe ko yung male kasi yung male natin hindi siya marunong pa dahil nga first time niya. Hindi ko alam kung hindi naman natin matuturuan yung mga yan. Instinct na lang nila yan kung sisimilyahan nila yung eggs. Pero ang maganda dito, hindi niya kinakain yung eggs. So may possibility talaga na sinisimilyahan niya yan, though hindi natin nakikita na lumalabas yung similya sa kanya. Pero umiikot-ikot siya doon sa eggs. So ayun, may mga bagay kasi na hindi naman natin talaga kontrolado. So hahayaan na lang natin. Usually kasi pag ganito at hindi pair yung isda nyo, kakainin din ng eggs. Kakainin din ng male yung eggs niyan kung hindi sila pair talaga. Kaya sabi ko sa inyo kanina, huwag nyo ipilit kung hindi pair at mangingitlog na yung female nyo. Huwag nyo na lang ipilit. Dahil kahit magkasama yon at mangitlog yung female, kakainin lang ng male yung eggs. Pero ito, sa binibreed natin ngayon, pair na nga sila. Kaya wala nang effort yan, hihintayin ko na lang matapos yung spawning nila. Siguro mga 1 oras, 2 oras. Matatapos na rin to. So yun mga kasang, medyo marami na rin nailabas na eggs yung female. Pero tingin ko hindi pa tapos yan. Close-up ko lang, kaya medyo nabubulabog sila at nai-istorbo sila. Pero yan, pag nag-spawn yung inyong mga isda, mas maganda na huwag nyo tignan, Kung meron kayong pantakip, mas maganda kung takpan nyo na lang. At tignan nyo na lang pagkatapos. So, yun, ilang oras na guys at hindi pa rin sila tapos.
Pero hayaan na natin sila dahil bukas ko pa rin naman sila ililipat eh. Pagkatapos nila mag-eggs dito, hindi ko muna aalisin yung dalawa na yan dahil mukhang okay naman sila na hindi nila kakainin yung eggs. Kinabukasan ko na tatanggalin yung ating male at yung female at tatapusin ko na yung video na to. So ayun o, mag-alas 3 na ng hapon at hindi pa rin sila tapos mag-itlog. Pero parang ang bilis lang no, kasi parang nung isang araw lang to binigay. Tapos hinintay ko lang, hindi kahapon lang. Tama, nung isang araw binigay tapos kahapon hinintay ko maghapon tapos pinare ko siya. Tapos ngayon nag-eggs na siya. Tama ba? Alimutan ko sa sobrang busy ko. Pero yun, saglit lang to, ilang araw lang. Maganda kasi yung kondisyon ng ating female at maganda rin yung kondisyon ng tubig na pinaglagyan natin. Kaya nag-lay agad siya ng eggs. So ayun, tapos na sila mag-spawn at pinapaypayan na lang nila yung itlog. So hayaan ko muna sila dyan magdamag. At bukas ililipat ko sila ng tank. Magkahiwalay na, dito yung male sa baba. At dito yung female sa 20 galos natin. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa mga nanood.